scaffold dito sa ilalim. Yung sa mga window, hindi na po natin binago yan. Kasi yan po dito. Ayan. Ito is para sa automatic washing machine. Kasi kadalasan sa video ko, full screen. Team kahoy po mga karokas. Minimalist framing. Then ganyan po talaga yung design niya. Sa may corner area, mag-TV. At saka may TV bracket na rin po yun. Isa sa mga naman po kay client, hindi naman po na by Davis. Yan, mas ayun yung nagbablog. Yan. Tapos merong outside wall na. Kasi kung may nanonood ng vlog, kasi pero dapat dito double na. 360 na nabili. Bale, ito mga karakos, nandito na po tayo sa phase 4. At ito nga po pala yung ginawa namin na isang row house na 36 square meter. Yan, meron po itong isang kwarto sa may back extension area. Meron itong bar counter. Meron itong improved na TNB dahil meron siyang shower enclosure sa loob. At ito, folded gate. At may TV console at small space na dining area. Ayan, bago tayo mag-umpisa mga ka-row house, gusto ko nga lang po pala magpasalamat sa tiwala ni client owner na mag-partner. Yan, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa tiwala. At syempre sa buong tropa at sa mga naging bahagi ng renovation nitong ating unit na ginawa na sila Master Batang at saka kay Sir Jan De Leon sa aircon cleaning, tsaka sa window blinds na si Sir Ricky Deloso. So paano mga ka-row, samahan niyo po muli kami ngayong araw po na ito. So ibibigyan ko po kayo ng mga detalye at price range regarding sa renovation dito. Let's go! Tara! Okay, dito nga po pala yan sa Lumin Homes Phase 4, Barangay Bagtas, Tansa, Cavite. At ito nga po pala yung aming ginawa. So sa makikita nyo po, kakaiba to sa mga ginawa po namin na row house. Kasi dito sa harapan ng bahay, ang gusto mangyari ni client ay folded gate. Bali 4 na panel po ito. Ang framing nito ay gawa po sa 2x2. Tapos naglagay po kami ng isang number 16 na play sheet sa may bandang gitna nya. Then combination po ng 2x2 and 1x1 naman po yung pinang-ipit po namin dito. So nagmukha siyang 2x3. Tapos yung pinaka-bracing design nya sa bottom and top ay 1x1 naman po. Gumamit din kami rito ng mga cylindrical hinges na di uno. Tapos dito mapapansin nyo sa cylindrical po, kailangan po laging nakaharap po yung sa may butas. Kasi dyan po tayo lagi maglalagay ng grasa kung kinakailangan na po lagyan. So ang pag-maintenance dito kapag tumutunog na or humihigpit na po yung kanyang baling. So ganyan po. So kailangan natin maglagay. Okay, bali wala naman pong iba kundi PVC roofing lang ang ginamit namin dito. Kung hindi man, polycarbonate. Industrial type finish po yung kanyang bubong. Pero yung mga flashing niya ay gawa po sa yero. So yero. So metal plank sheet. Pero yung ibubong, yung ibabaw, isa PVC roofing. So ginamitan namin yan ng 2mm thickness. Tapos sa magkabila naman po, may bracing niya na 2x2. Ayan, 2x2 tubular. Then meron pong polycarbonate yung magkabila. So naglalagay tayo ng polycarbonate mga karos para iwas lang po sa ulan. Para hindi po siya mababasa. Then nakakatulong din for private purposes na rin. Pero for the meantime lang naman yan. Kapag pwede na pong iangat yan, so magiging hollow blocks din po yan na sintada or pader. Industrial finish, syempre 2x2 mga tubulars, 2x3 sa metal framing. Yan, may sampayan na yan. Tapos may hanger para dun sa mga downlight. Yan, bali aesthetic po yung ginamit namin na ilaw rito. Then frosted naman po yung kanya mga bombilya. Tapos dito naman naka inside gutter tayo. Pero yung sinepa nya 2x6. Yan, 2x6 na tubular. Tapos sa inside gutter kasi tinago namin yung gutter para pag tiningnan natin dito sa harapan ay hindi po siya masyadong kita. O diba, ang ganda. Tapos ito, ginamitan natin siya ng DDoS na downspout. Yan, para yung tubig niya dito na lang po yung tatakbo. So ang una nyo mapapansin dito, wala po siyang wall cladding. Yan nga yung kakaiba. So wala siyang wall cladding kasi puro gate lang. Pero pwede naman po yan dito. Pero tungkol naman po sa design, kung may mababawi ba sila sa band, pag-uusapan ni client at saka ni admin kung ano po yung pwede nilang mapag-usapan or mapagkasunduan tungkol sa construction band. Kasi sa office, ang hinihingi ni Lumina may wall cladding. Ito kasi wala na. Okay, bali 2 poste siya magkabila, then may lamppost. So lamppost natin LED, meron siyang up at saka sa baba. LED na meron po siyang ilaw sa taas at saka sa baba. So
So dalawa lang. Then mapapansin nyo, ang kulay na ginamit namin dito sa mga bakal is a QDE black enamel, pero naka primer coat po siya ng epoxy primer. Idagdag na nga lang din po pala natin kapag gumagawa kami ng bahay renovation, pinakikialaman din po namin yung taas, yung bubong. Bali sa bubong, nagsilan kami dyan lahat ng dugtungan ng yero, ng mga text screw, blind rivets, flashing. Yan, sinisilant muna namin siya ng Elastosil or Bulkasil. Tapos applyan po namin ng primer coating na epoxy primer. Then 2 coats naman po para sa roof guard. Sa roof guard na gamit namin, kung mapapansin nyo, mas mapula. So Spanish red compare dito kasi nagluma na po yung mga bubong kaya nag-faded na, nagkulay maroon na. Pero yung dating kulay niyan, Spanish red. Tapos makikita nyo rito mga karawas, yung ating condenser nandito banda sa harapan. Pero yung aircon niyan, nandun po sa dulo. So pagpasok ko rito, ipapaliwanag ko kung bakit nasa harapan yan, tsaka bakit nasa dulo yung pinaka-indoor. So add ko na lang, nagdagdag po kami ng copper tube line na mga ilang feet din po yun simula rito papunta dun sa likod. So kaya nandito yung condenser na yan para pag nagpa-maintenance cleaning sila or nagkaroon ng konting problema, hindi na po aapakan yung bubong natin dyan. So dito lang po sila. So mas madali. Okay, folded gate. Yan po yung ating design. Tapos nandito po yung pinaka magiging lock niya. Yan, ganyan lang. So dito nga sa space ng bracing namin, nagsilbi na rin po na hindi mahihirapan mag-unlock at saka mag-lock yung kliyente natin. So ganun lang. Tapos syempre meron yung susian dito. Pagdating nga po pala rito sa loob, ang ginamit na lang namin na pintura rito is QDE black. So idagdag ko na din Duco varnish nga po pala yung method na ginawa namin pintura rito. Kasi hindi to tatagal sa init ulan kung basta pintura lang. Bali yung ginawa po namin dito ay haspe. Medyo hinalintulad po namin sa tiles yung color combination niya. Tapos nag-art po kami ng haspe na parang wood design. Then nag-sanding sealer kami gamit yung air compressor at nag-top coat kami ng clear gloss lacquer gamit yung air compressor. Kaya ganyan po yung kinalabasan ng kulay. So naka clear gloss lacquer kami para kahit papano may panlaban tayo sa init at ulan at hindi siya basta-basta magpipid. So folded siya, ayan mga ka-row house. Ayan, ganyan po. Tapos siyempre meron po siya mga barrel bolt dito. So isa, dalawa, tatlo. So sa gitna niya, yan meron. Ayan yung pagka-folded niya. So enough na po itong space na to kung magpapasok tayo ng sofa, ref, or ng mas malaking bagay pa. Pero kung gusto naman ni client ng mas malaki, kunyari may venue sila rito or magpasok ng motor, yan, pwede natin mas lakihan pa. After natin mabuksan yung isang barrel bolt dito sa ilalim, yan, tutupiin lang po natin ang taganito. Yan. So mas maluwag na po yung space niya. Ganun din po rito sa kabila. Yan. Fold lang natin to. Yan, para hindi naman tayo nakaka-obstruct doon sa ating magiging kapitbahay. So mas maluwag po siya. Tapos meron kayong makikita ang rampahan dito. Gawa po to sa 16mm at saka sa mga angle bar. So ito po ay naka-fit dito sa gitna. Yan. So itong angle bar na to ay nakasandal po rito sa tiles. Yan, dito sa tiles. Tapos kapag mag-aakit sila ng motor, yan, matibay na po ito. Isa to sa mga pinasadya nila sa amin. Pero sabi ko nga, pwede namang hindi magpasok ng motor dito sa fence area or pwede naman magpasok. So ganyan po kaluwag. Kung sakaling meron silang okasyon dito, makakatulong pa rin pong space na to kasi napo-fold po yung mga gate. Ang kagandahan din, maluwag. Ang ginamit nga po pala namin dito na tiles isa 40x40. Yan, medyo may pagka adobe yung niya, design. Tapos meron kami isang mahabang floor drain na 1x1 naman po. Yan, may floor drain tayo dyan. Sakali magbabasa sila rito, dito na papunta yung tubig. Sa clean out, nandito po yung ating septic tank. Kaya kung sakali magpa-siphoning sila, at least naka-ready na. Wala nang sisinsilin pa. Bali yung ginamit naming pintura, yung pinaka-color scheme ni Lumina, wala namang iba. Ito yung beige. Ganun din dito.
Makikita nyo nga lang, medyo makintab po yung pintura kasi ang ginamit po naming finishing dito is acrylic emulsion. Yan, kaya makintab. Tapos ito, chocolate brown. Yung sa mga window, hindi na po natin binago yan kasi yan lang naman po yung pwede rito sa phase 4. Bali yung steel window. So retouch na lang, then linis para malinis po natin ma-turn over yung mga salamin. Meron din po dalawang faucet po dito. Ayan, ito is para sa automatic washing machine. Tapos may naka-weatherproof na outlet na meron pong tugang socket para sa automatic washing machine. Yan, meron yung service faucet din. Ako sakaling mas prepared nilang gumamit po ng tubig para dito. Meron naman po tayong screen door dito na gawa nila Master Batang. So pwede rin yung ganito kasi kadalasan sa video ko full screen. So half lang po yung screen, then yung half naman yung cladding. Sa mga gawa namin na row house, first time kami naglagay ng switch dito. Kasi itong switch na to, bali pinasadya ako para kila client. Kasi kadalasan po kapag madilim yung area, bago ka makapasok po sa loob, sobrang dilim po dito. Para magkaroon sila ng access ng switch at mapagana nila tong mga ilaw rito, pwede po nilang pindutin muna to para umilaw. Then kapag umilaw, hindi na sila mahihirapan mag-unlock po. Hindi sila mahihirapan mag-unlock ng mga pintuan. Kasi kapag walang ilaw dito, mangangapa kayo dyan. Or pwedeng bubuksan nyo yung cellphone nyo. Yan, isa yan. Tapos syempre, meron din pong sa socket dito na isa para naman sa CCTV camera. Okay, yan po yung kabuuan po nitong harapan ng bahay. Yan, pasok naman po tayo rito sa loob. Yan o. Yun yung ilaw. So sa amin mga karos, may additional po to kasi medyo mahirap pong mag-connect po ng wiring dito. So depende naman po kay client. Pero advantage nito, sakaling pagpasok mo po dito, basta yung mga breaker natin nakaangat siya, magagamit natin to. So pagpasok mo pa lang po rito sa fence area mo, may ilaw ka na kagad. Bali yun nga, naipaliwanag ko. Kailangan pang buksan yung screen door, yung pintuan. Sa pinto pa lang, double lock na. So, yan din yung advantage. Yan, sana may idea ako na ibigay sa inyo dyan. Okay, pagpasok natin dito sa pinto, itong mga ganitong main door is a steel door. Yan, bali pinalitan namin ng lever type. Then bagong lock set na rin po na single. Yan. Yan. Tapos syempre sa mga pintuan, lagi siyang may door stopper. So, door stopper natin is a spring type. Yan, spring type. Tapos may additional barrel bolt. Sa screen door, ganun din po yan. Yan, may lock. Tapos may double lock din po siya. Tapos disusi. Yan, disusi siya. Okay, ito na po yung loob. Yan. Team Kahoy po mga karohas. Minimalist Team Kahoy. Yan po yung prepared na design natin. So mag-start tayo sa Kisame. Ang Kisame po natin dito is a fiber cement board. Then yung brand is a Shera board na 1/4. Hindi ito yung dating Kisame niya. Kasi yung dating Kisame niya, nakaslope papunta dun sa likod. Bali pinalitan po namin to ng mga metal framing. Then nagpalit po kami ng mga hardflex board. Then nagpalit din po kami ng mga picing boards. Tapos nag-general rewiring po kami. So hindi na rin ito yung breaker na inabutan natin kasi hanggang 4 na branches lang doon po yun. Kasi hanggang 4 na branches lang yun. So ito 6 branches na. So standard. Okay, sa mapapansin nyo, hindi ganong kalakas yung ilaw kasi nung nag-usap kami ni client dito, ayaw niya nang masyadong maliwanag. So tama lang. Pero ito, naka-prepared po tayo rito mga karohas para pag may bisita si ma'am, at least, tsaka si sir, at least maganda yung ambience. So yun yung habol natin. Sa Korean blinds, ito po yung nilagay, light gray. Semi-blackout po siya. Yan o. Ganda nito. Check natin kung kita ba tayo sa loob. So halos wala na po tayo matanaw sa loob. Meron kasing mga Korean blinds, kahit nakababa na po ito, yan, medyo natatanaw pa rin. TV console. So sa TV console niya, ganyan lang kasimple. Gawa po yan sa mga local marine plywood na 3/4. May combination siya ng wall-fluted panel. Then Team Kahoy din po yung napili natin. Mas tiningkaran ko lang ng konti yung mga wall-fluted panel para mangibabaw yung design. Ayan, mapapansin nyo. So at least nangibabaw. Meron po tayo rito na
Ano ba to? Pendant light. Ayan. May pendant light tayo rito para sa dining. Hindi naman siya ganun kaliwanag. Tapos makikita nyo sa wall fluted panel, ganyan po talaga yung design niya. Sa may corner area, magkabila, meron siyang paneling. Tapos meron ditong floating shelves dito mismo sa wall na to. Ito nga po palang wall na to, ay in-adjust na lang po namin yan. Dati yan na hanggang dito. Since gusto ni client owner na magkaroon po ng TNB na may shower enclosure, hinabaan po namin. At nagkasundo naman po kami dyan. So sa ceiling natin, may pin light, meron tayong center light, meron tayong abang dito ng additional aircon na balang araw kung gusto nila magpalagay. Ayan, meron dyan. Yan, sa TV console natin, may 3 layers ng shelves. Meron po tayong 3 outlet dito. Meron sa baba. Meron po dito sa may bandang gitna, at sa TV. At saka may TV bracket na rin po yan. Isa sa mga challenging dito sa renovation, itong kanyang bar counter. Kasi kung ano po talaga yung drawing na ibinigay sa amin, yun din po talaga yung ginawa namin. So sa bar counter, simple lang naman po yan. Lahat po yan ay gawa po sa plywood, pati yung sa kitchen. So prepared po niya, mas gusto niya yung wood kaysa sa mga aluminum. Yan po yung napagkasunduan namin. Ito nga po pala, ito yung pinaka-design niya. Sabi ko naman po kay client, hindi naman po natin yan basta-basta totally magagaya ng buong buo. Kasi itong pinakita niya sa drawing, mataas po yung ceiling. Pero kahit pa paano natuwa po si ma'am kasi kuhang-kuha naman po. So sa design po ng kanyang bar counter, 60 by 60 lang na tiles yung ginamit namin dito. Tapos yung mga tabla, tsaka yung pinaka-counter, ito po ay naka-duco varnish. Yan, duco varnish po yan. Nagmukha lang po siyang kahoy ng dahil sa paint. Ganon din po dito. Yan. Tapos QDE na lang po yung mga loob. Naglagay din kami ng LED na T5 bulb light para magkaroon po ng kakaibang blend po ng kulay itong interior. Ay mapapansin niyo yan. Tapos yung ating mga pendant light na 3 rito. Ang ginamit nga po pala naming pintura sa mga walls is Tool White by Davies. Tapos dito naman sa kusina, yung mga pintuan niya, yan, mga duco varnish po yan. Sa mga pinto. Yun o. Yun. Ganun din dito. Yan, yung mga ibang gamit na inabutan namin bago mag-renovate nandito. Tapos yung ibang mga mahalagang gamit, galing po sa mga materyales yan nandito sa taas. Ating range hood. 1, 2, 3. Lakas. May ilaw. Pag bumibili kayo nito, lagi may ilaw yan. Yan. Bali dito, meron pa kaming additional na shelves na nilagay rito sa katabi ng ating range hood kasi medyo mahaba nga talaga itong kitchen. So sayang naman kung bablangkohin natin ito. Yan. So yung higupin nito papunta na po dun sa pinakataas sa hangin paglagpas po ng bubong. Ang ginamit po namin na lutuan dito is cooktop. Single sink. Tapos may mga outlet. Then ginamitan po namin ng T5 bulb light dito naman po sa may overhead cabinet. Nandito yung switch button niya. Yan. Pag kumuha nga po pala kayo ng permit bago kayo magpagawa, meron po yung requirements na kinakailangan ng fire extinguisher. Ito nga po pala tong area na to para sa refrigerator. Yan, dyan ko na lang muna nilagay yung fire extinguisher. Tapos dito yung para sa maintenance. Yan yung trapal na ilalagay sa harapan ng bahay pag nandito na sila. Tapos meron nga rin po pala itong mga pull-out basket. Yan. Stainless pull-out basket. Makikita nyo lang, merong nag-bypass na wire po doon. Bali, sakit po yan itong ating cooktop. So, para maiwasan po natin yung spark, naka-ano po siya, naka-separate po siya. Nandito yung outlet, tapos ito naman po ang ating pintuan ng ating cabinet. Meron po siyang air vents. Yan. May switch button dito para sa ilaw. Tapos yung isa naman ay para naman po dito sa likod, yung LED light natin dyan. Tapos meron siyang socket, sakaling kailangan po nila ng saksakan dito. Then open shelves na lang po, 4 na piraso. Sa mga magpapagawa nga po pala ng bahay dito sa Lumina, bago nga po pala kayo magpagawa, itong taon 2024,
Nasa 15,000 yung construction van. Yan, 15,000 po. Tapos yung pagkuha naman po ng permit, overall, inaabot na ng 30,000 pababa. So, depende po yun. Depende yun sa kinuha niyong bahay. Pero mga karos, kung mapapanood niyo po itong vlog ko, medyo tumaas na po ang construction van sa up and down unit dito sa Lumina. Pero same pa rin sa mga row house, 15,000. Ayan, sana nagkaroon kayo ng idea. Okay, dito naman tayo sa TNB. Bali, may makikita kayong dalawang pintuan dito. Isa dito sa TNB at saka dito sa pagpasok sa may back extension. Unahin muna natin to. Bali, pareha po silang gawa sa solid door. Solid door material, mahogany. Tapos solid naman po yung ating door jamb. Ginamitan po namin siya ng 3x3 ball bearing hinges. Yan, tatlo. Tapos lever type door lock. Siyempre, may door stopper din po yan. So sa TNB po natin, yung combination po to ng porcelain na white at saka ng matte na parang mahogany texture tiles. Yan. Yung pinaka shower enclosure niya. Wow, ganda. Nasa vanity natin, ayan, meron tayong round shape na vanity basin. Tapos yung faucet natin, wall mirror, frameless. Ayan yung nagbablog. Yan. Tapos meron din po tayong towel holder dito. Tapos nagpa-additional po sila na naka-bracket na shelves. Yan, hang na lang po ito. Siyempre, meron din po tayong bidet. Lakas ng bidet, oh. Bidet at saka water closet. Bali, bago po yan. Water closet. Tapos yung sa vanity natin, yan yung pinaka-maintenance. Kulay puti. Napili ni ma'am na ating hanging cabinet dito. Nagawa sa aluminum. Yung ating aluminum sliding para sa shower enclosure, combination po siya ng smoke glass. Ayan. At saka syempre, yung mga framing niya is gawa po sa aluminum. Yung tiles niya pala ginamit dito, 60x60, pero matte na lang para hindi madulas. Tapos yung pinaka-wall accent dito, ayan, ganyan din po yung ginamit natin dito sa flooring. Hindi siya madulas. Stainless na shower set. Yeah, shower set natin, stainless. Tapos 10x40 na floor drain na stainless. Pagdating po dito, naka-niche. Yung kagandahan ng niche na to, okay lang na ganyan. Kasi manipis na lang yung portion yan sa likod eh. Pero ang kagandahan nito, yung likod niyan, yan na yung kwarto. Kumbaga safe. Huwag niyong ilalagay yung niche kung saan outside wall na. Kasi kung may nanonood ng vlog, maaaring sipain lang nila to, makakapasok sila dyan, kasya po yung tao dyan. So idea lang po yun disclaimer lang. Sana hindi naman po gamitin ng ibang masasamang loob. Yung ganong sinabi ko, yung sa idea. Tapos pagdating dito, ang ginamit namin na cornisa, isa 1x3. Ang pintura niya na lang po isa white. Tapos meron siyang exhaust fan, kailangan lagi yan. Then dalawang malaking pin light. Okay? Yun. Wow. Tapos yung method ng pintura nito is natural varnish. Ang ganda. Ba, natural varnish. Pasok naman po tayo sa pinaka-kwarto niya. Kung mapapansin nyo sa setup, kitchen, dining, at saka living space, wala kayong nakitang kwarto. So kakaibang setup to sa lahat ng mga nagawa po namin. Ang pinaka naging kwarto nito is yung likod, yung back extension. Ang ginawa na lang po namin dito sa back extension, sliding po siya. Ayan, nalalak po yan. Yan, nalalak po siya. Yung sliding, ang ginamit po namin dito is solid door mahogany pa rin. Then naka-natural varnish. Bali, 80 cm by 210. Then burning door. Yan, burning door. Nakakornisa nga rin po pala yung edges nito. Pero yung ginamit na lang namin dito is dark gray para magkaroon naman po na ibang dating itong kwarto. Yan, naka-aircon siya. Ito yung pinapaliwanag ko kanina na kailangan namin magpagapang ng copper tube na mahaba papunta dun. Bali, bago po gawin po itong kisame na to, pinalatag po muna natin yung ating copper tube line papunta po rito. Yan, para hindi na po mahirapan si client na mag-maintenance. Sa ganito kalaking unit dito sa kwarto, bali 8 square meter lang to, enough na yung 1 horsepower. Pwede na po yan. So hanggang dito, naka-tool white po yung ating walls. Tool white po yung pintura nito. Meron tayong center light sa gitna, then 4 na pin light. Pasadya po sila ng bed frame. Ang sukat po nito is queen size. Pagdating nga lang po rito mga karos, tugang outlet po yan. Pero okay naman kasi yung isa, buhay pa.
So medyo malaki kasi, pero dapat dito double lang. Pero mas gusto nila yung queen size, kaya ayun. Meron pa naman po tayong isang outlet na tabunan na nga lang po siya. Ayan yung aircon, tinesting natin. Tapos yung aircon holder niya, ayun nandun. So, papatayin na natin. Yun o. Aircon holder na maaabot lang nila sa remote. Itong switch na to ay para po dito sa dalawang ilaw. Then naka-separate din po yung switch nitong dalawa. Para dito. Yan. Sa idea mga karos, itong space na to, pwede sila maglagay ng computer table, maglagay po ng closet, para kahit papalo naman po, may enough space pa sila para sa kanilang mga personal na gamit. Tapos naglagay pa rin po tayo rito ng outlet. Ayan, hindi ko pala nasabi, yung tiles na ginamit dito is 60 by 60 sa flooring, simula po dyan sa living space hanggang dito sa back extension area. Ito nga po pala, para sa akin napakaganda po ng tiles na to. Ayan. Matte tiles 60 by 60 na nabili po nila sa Wilcon. Ayan, pipicturean ko po. Ito po yung code kung nagustuhan niyo po yung tiles. Ang lakas po niyang maka-relax sa mata. Yan yung napansin ko sa tiles na yan. At saka ang sarap niyang apakan. Ang sarap niyang apakan. Sliding. Bali ito, may lock din po siya dito. Ayan. Ayan, nalalak ko rin po. May mapapansin lang po kayo clean out dito kasi kahit pa paano kailangan namin buhayin yung catch basin. Para pag nagkaroon ng problema po rito sa bubong, kasi naka-inside gutter po itong back extension, at least may access pa rin po tayo. Ito naman ay hindi naman nakakasagabal po rito. Kung totoo sila, pwede sila maglagay ng carpet dito para matabunan po ito. Yun o. Yan. So, ililipot ko po kayo mga karo sa maliit na bahay na ginawa namin dito. Ayan mga karos, bali ito na nga po pala ang lahat ng kinalabasan ng aming renovation dito sa isang Amy Row house na nasa 36 square meter, kasama na po yung back extension at saka yung harapan po ng bahay. Sa mga naghihintay po kung magkano yung price range nito, ito po ay kulang-kulang 600,000. Lahat po na nagastos po dito. Lahat po na nakikita nyo rito. Kasama na yung aircon, kasama na po yung accessories, Korean blinds, mga aluminum. So halos lahat from scratch.
Then ang labor din, kasama na po doon. Hindi na po natin sasabihin yung pinaka-total amount po ng nagastos dito overall. Basta yung price range, less than 600,000. Ang dahilan naman natin doon mga karaos, para maiwasan po yung pagkukumpara. So hindi naman po lahat ng presyong binabanggit natin ay sa iba pong gumagawa, disclaimer lang, ganun din sa kanila. So magkakaiba po tayo ng pattern kung paano po tayo naniningil at kung paano rin po yung range ng ating mga materyales at paano rin po yung sa labor cost. So nakadepende po tayo sa ocular visit, nakadepende rin po tayo dun sa gusto na details ni client, sa mga gusto niya mangyari at kung ano po yung mga kalalabasan dito sa kanyang renovation. So ayan po mga karaos, sana po nakatulong. Maraming salamat po ulit kila client owners sa tiwala po sa atin. So paano mga karaos, hanggang dito na lang po yung ating video. Meron lang akong konting kahilingan sa inyo. Please paki-like ng video at saka paki-share na rin po para kahit papano po ay makatulong po tayo sa ibang nangangarap ng kahit na maliit na bahay lang ay kaya palang gawin na ganito. So kita-kita na lang po ulit. Paalam po muna.